Hello, good morning. At ito nga, isa na naman po tayo ating iluluto ngayon. Ang simpleng pagluluto ng isdang pampano. At ngayon po, ito yung resulta na ng malapit na siyang maluto. Kaya tignan natin yung kung paano ito iluluto ng simple lang. Pero pag natikman ninyo, sabi nga ng iba ang taingan nyo ay hindi nyo makikita. Joke lang po yun. Ito yung mga ingredient po natin. 7 to 8 cloves ng garlic. Yan. May onion. Mayroon po siyang tomato. Yan. Green na sili. Nagamit tayo ng oyster sauce. Ang black pepper. Siyempre yung garlic hindi mawawala yan. Ayan. At ito nga, pinapainit na natin ang kawali natin. At pag ready na siya, siyempre, ihulog na natin lalagyan muna natin ng mantika. Initin na natin ang ating mantika. At kapag mainit na ang ating mantika, siyempre, ihulog na natin yung mga pangunahing mga sangkap gaya ng onion, ng garlic at saka ginger. Sa akin po, inuuna ko po yung onion kasi kapag garlic ang inuna mo, may tendency na masunog agad ito, lalo pa isasama natin ng ginger. Ngayon, pwede na natin ihulog ang ating onion muna. Isa muna natin ito ng konti. Tapos, sinusunod ko na agad yung atin pong ginger. At sa huli ko na nilalagay yung garlic natin para hindi po masunog. Yun ang ginagawa ko sa pagluluto. Gamat magkakaiba tayo ng paraan na pagluluto. Ito kasi yung obserbahan ko at natutunan ko rin sa ibang mga nagluluto. Siyempre, gigisa muna natin mabuti yung mga pangunahing sangkap na ito para mas lalong malasa ang ating iniluluto. Kasi kung hulog lang tayo ng hulog, matatapit ko yun sa totoong lasa ng ating iniluluto. So, kapag nagisa na yan, siyempre, saka natin hulog yung iba pang mga ingredients. Pero kailangan mag-fully brown muna ito. Ating garlic na huli natin. Pahinaan natin ng konti yung apoy para hindi masunog ang niluluto natin. Ayan, nilagay na natin ang tomato. So, igagisa muna natin mabuti itong kamatis natin. Tomatoes natin hanggang sa medyo paluto na ng konti. Hindi naman yung sobrang luto. Tapos susunod na natin dito yung mga iba pang ingredients kagaya ng paminta, konting paminta lang, yung asin at saka yung oyster sauce. Yan. Igisa na natin na mabuti yung kamatis at kapag nagisa na, pwede na natin lagyan ng black pepper, yung paminta natin, para mamaya hindi natin halu-haluin pag nandun na yung isda. Sunod niyan ay igigisa pa natin ng konti, saka natin lalagyan ng oyster sauce. Sa paglalagay ng oyster sauce, kaunti muna. Pwede nyo namang dagdagan mamaya o mag-adjust mamaya kung kailangan pa. Yan. Pati yung sabaw, yung rice water natin, hindi rice wine lalagyan din natin yan. Ito yung pinaghugasan ng bigas noong tayo ay magluto kanina. Yun ang gagamitin natin na pansabaw kapag nagisa na lang yung kamatis. Yan po yun. Pinaghugasan ng bigas kapag nagluto tayo. Konti lang nilagay ko pero mamaya pwede natin dagdagan.
ang sabaw kung kinakailangan, kasama ng oyster sauce, dagdagan nyo rin. Depende kasi makikita naman natin yung itsura ng niluluto natin. Nalagyan na natin ng konting asin muna. Hindi naman natin dagdagan mamaya, depende kapag tinikman natin at kailangan pa, matagdag tayo. Maging ng ating rice water na sinasabi ko, pinagugasan ng ating bigas ng magluto tayo ng kanin. Ayan, so isang muna natin mabuti. And then, finally ay ilalagay na natin yung ating isdang pampano. Pag nag-isa na po ito, yun, dinagdagan ko pa ng kunting sabaw pa para tamang-tama pag ilalagay na natin yung ating isdang pampano. Oh. Ha? At ito na nga, ilalagay na natin yung isdang pampano. Ito ay binubuhalos ng 3/4 kilo ng pampano natin. And then, sa ibabaw niyan, yan, lalagyan natin siya ng green pepper. Lagyan din natin siya ng onion rings na inihanda ko para maganda ring tignan. Minsan ito yung nakakaakit sa mga kakain. Maganda at maayos na display. Lalagyan din natin siya ng kamatis na chinyap ko na maliliit, manipis. Yan. Finally, yan ang itsura niya. Kapag nilagyan natin siya ng kamatis sa ibabaw. And then, saka natin siya tatakpan. Pag nailagay na natin ng maayos sa mga yan. Dagdagan din natin ng sabaw. Kaunti. Kasi tuyuan na ng sabaw kaya dagdagan ng kaunti pang sabaw at saka kaunti pang oyster sauce para malasa. Po yung resulta ng malapit ng maluto.